Ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform ang kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, pati na ang mga plano nila para sa taong 2025. Kabilang ang pamamahagi ng mas marami pang lupang sakahan sa mga benepisyaryo. Narito po ang report. Umabot na sa 194,111 ang bilang ng titulo na naipamahagi sa mahigit 186,000 na benepisyaryo sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, kinabibilangan ito ng 132,393 e-titles o parcelized titles at 61,718 regular titles. Nakatumbas ng mahigit 200,000 ektarya ng lupain sa kabuuan. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang nasa 230,372 certificates of condonation and release of mortgage o COCROM na kanilang naibigay sa 198,364 na benepisyaryo na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Giit ni Estrella, malaking tulong ito dahil magagamit na ng mga magsasaka at kanilang pamilya ang pera na sana'y pambayad ng utang sa mas importante na pangangailangan. Dahil hindi na sila magbabayad sa utang, no? Yung kanilang kikitain, pwede na nilang gamitin para sa personal na pangangailangan nila. Katulad halimbawa ng tuition fee ng mga anak nila o di kaya pang pagamot nila, no? Or pwede nilang gamitin so that they can engage in a more modern and scientific method of farming. Scientific method of farming na aangkop dun sa climate change na tinatawag natin. Target naman ng ahensya na makapagbigay ng 600,000 COCROM at matapos ito ngayong taon. Bukod naman sa titulo at mga utang na pinawalang bisa, ipinagmalaki rin ng DAR ang kanilang natapos ng 298 farm-to-market roads projects kung saan nasa mahigit 70,000 benepisyaryo ang nakinabang. Gayun din ang kanilang mga naresolba na agrarian cases na umabot sa 62,754 na may resolution rate na 95.34%. Para naman sa taong 2025, target ng DAR na maipamahagi nasa 400,000 ektarya ng lupa hanggang sa mga susunod na taon at matapos ang pamamahagi nito sa 2028. Kasabay ng mga ipamimigay ng farm machinery equipment bilang bahagi ng modernisasyon upang mas iangat ang estado at kalidad ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Ayan ang nais natin, na kanilang maabot ang pamumuhay na sila ay may sapat na kinikita na kanilang gagamitin para sa kanilang pamilya at sa pagsasaka upang tuloy-tuloy na merong pagkain sa bawat tahanan ng mga Pilipino. Mula PTV, Josh Garcia para sa Balitang Pambansa.